Alam natin na ilang araw na lang PBA draft na at excited ang lahat at inaabangan ng lahat kung saang PBA teams lalapag yung mga 128 talented draft hopefuls na ito. Kaya samahan nyo kami sa License to Shoot podcast sa aming final version ng mock draft. Muli kami, ako, si Miggy C, kasama ko, si William Go, at sa aming piling, hindi kayo magsisisi. At yun nga, nasabi ko kanina na 128 yung drop hopefuls natin this year. Kaya hindi lang first round yung gagawan natin ng mock drop. Pati second round isasama natin sa final mock drop sa episode nito. Kaya William, simulan na natin. First, Yeah, syempre wait yung lang. mga Disclaimer disclaimers. pa yan. Oo nga. Ayun, Kaya okay. nga, masyado Kala kang ko just excited. ito ng Huwag kang select. magalala. Hindi ko kakalimutan yung disclaimers and context. So yun, sabihin mo muna yun tapos diretso tayo sa first pick mo. Make our selections based on our own observations as fans. And also, ano rin pala, yeah, feel free to let us know your thoughts din sa comments kung Mhm. yeah, yun. Akin siguro dadagdag ko na lang na context is first round namin, nakuha ulit namin sa spin yung drop order. Pangalawa, yung second round namin sa Wikipedia pa rin. So, take yung second round draft order namin with a grain of salt. And then yun, just to add lang sa sinabi ni William na this will be our take. So, kung tama man kami o mali kami, diba? This is our take. Ito yung feeling namin uh, or yung feeling namin na mangyayari sa drop na to. Tapos kung tama kami, di thank you. Pag mali kami, di Wala this is namang drop mawawala eh. and also this is also our take. And then last na sasabihin ko, if you agree dun sa sinabi namin or you disagree, let us know in the comment section and then let's have a healthy conversation. Yun lang. Also, ito rin pala. Alam naman natin na minsan may mga possible trade scenarios na mangyayari or like somehow, some way matitrade din tong players na to. Kaya, pero dito sa mock draft namin, so far na barring any possible trade scenarios or possible trades na mangyayari. So far na, kunyari, ayan, compete na sila with the players na i-draft nila. Yun lang naman kasi yung mga trades hindi naman natin alam kung kailan mangyayari. So to start things off no, sa number one pick na tayo, first overall pick. Sino ba sa'yo? Okay, ikaw na muna. Ikaw ang pinauna ko eh. Anyway, sa akin pick Terra Firma and I think akin si Shani Winston to. Although madami nagsasabing dapat si Stephen Holt. Pero I'll go with Shani Winston. Not gonna lie, yung first pick ngayon sobrang up up in the up in the conversation pa, hindi pa natin alam. Unlike before siguro pag ako feeling ko before talaga mga 70-39 eh. Like last year Brandon Gaduelas Rosser din yung hula ko. Then last year Joshua Monson. Pero this year kasi parang ang labanan sa first pick it's 50% para sa akin 55 si Shani then 45 si Stephen Holt eh. Hmm. Kaya ko lang pinili si Shani kasi una fits with Terra Firma's timeline. Pangalawa, high potential prospect. And then pangatlo, kahit na young si Shani Winston and at the same time fits the timeline with Terra Firma, he could contribute right away in the offense and maybe he could be the franchise player of Terra Firma. And then kung ito lang bago ko ibalik sa'yo, if si Shani Winston man if si Stephen Holt ang kunin ng Terra Firma, hindi lang siya nagme-make sense sa akin kasi una, hindi talaga si Stephen Holt ay isang win now kind of player. So if you drop him, hindi siya nag-fit dun sa Terra Firma Jeep na walang walang supporting cast masyado. Or like binibuild up na nila yung supporting cast nila. So if ever naman si Stephen Holt yung kunin ng Terra Firma in number one, baka makita natin si Terra Firma will engage in trade soon, not on the draft day for younger rookies. So yun lang. And also, actually agree naman ako na mag-ano ako na magsha-Shawnee Winston din ako over Steve Mm-hmm. sa number one. I mean, as great, Mm-hmm. bukod sa justifications mo, another justification rin na as to why I put Shawnee Winston as the number one pick. Kasi aside from yun nga, yung age niya na younger siya and also,
yun, he fits the timeline. Ano ko rin add ko rin na as great of a player na si Stephen Holt, 'di ba? Parang hindi pa siya masyadong nakikita when it comes to Mhm. Philippine basketball. 'Di ba? Mhm. 'Di ba maraming ang hindi pa masyado kilala si Stephen Holt na ang alam lang nila Mhm. dito yung nag-G League siya, naglaro siya sa Europe ba? Europe. Mhm. Mhm. So ayun kaya Europe. NBL. Yun. ay NBL pala. Sa NBL. So yun yung when you look at Stephen Holt, yun yung experiences niya. Wala pa yun dito sa Pinas. Syempre, it's a different environment din Mhm. kapag sa Pilipinas ka maglalaro eh. At least si Mhm. Shawnee Winston may experience na siya since he played 2 seasons sa Lasal. And Mhm. and then ano rin siya yung BWATS din kasi pansin mo 'di ba parang last year nung All Filipino ang ganda ng run nila na Ano ba tayo? Mag-second pick na ba tayo? Pupunta ka na ba sa second pick o nagkukwento ka pa? Think if ako nga pala pag-usapan natin yung pag na, na, na puntahan mo napaano na na yung ako ano, napaano na ako puntahan mo na yung kung magkukwento ka na sa Blackwater, puntahan mo na yung second pick mo sa oh, yun na Blackwater nga. para ano tayo. Napa-second pick na agad ako bigla. Sorry. Ayun. Actually, yun Number 2 ko yun. Kaya ako number 2 si Stephen Holt. And Mhm. you mentioned, nakita naman natin yung run ng Blackwater last year. Tapos, after nun, di ba, they traded for Troy Rosario and Gab Banal. Which alam naman natin, Mhm. Troy is a superstar in the league. One of Mhm. the top players in the league. Tapos si Gab Banal, nakapag-resurrect siya ng career niya, di ba? Kasi nag-global Mhm. ata siya yun. Tapos napunta siya sa MP, ano siya, MVP siya sa MPBL. Then he got picked up by Alaska. Tapos after yun, he got picked up by TNT and then traded to Blackwater. So parang team na ni or like na-establish na ni Gabanal yung position niya sa PBA. No, parang yung Blackwater, malakas na sila although 'di ba nung Commissioner's Cup tsaka Governor's Cup parang hindi nila na-continue yung ano nila yung solid run nila ano to nung All Filipino last year. Tapos dagdag mo pa si Ato Ular who's definitely breaking out. Tas Masyado ka nang umaano. Ano to? ayun na nga. Kaya Rookie nga to. Hindi, kaya nga kaya balikan mo nga yung yun yung kay prospect. Baka Stephen Holt. mukhang nalilihis ka na eh. Mukhang Oh, ginagawa mo ng hindi Blackwater naman preview eh. So, yun lang. hindi pa naman. Balik tayo ng konti sa ano. It's a different episode for a different day. Pero Yes, tama. yun nga na parang yung Blackwater parang one piece away na lang sila from making it to the Mhm. next level. Kahit siguro sa mid-tier level lang, 'di ba? So, Mhm. yun na silang I mean, adding Stephen Holt would be the Mhm. possible franchise altering na pwede sila umakyat sa next level. Yeah, Yun, Stephen Holt yung akin, number 2 ko. actually, second pick, pareho pa tayo, Stephen Holt din. Ang sabi mo, dami ka na rin naman nasabi. So, dadagdag ko na lang na, yun nga, win now player tong si Stephen Holt. And I guess yung Blackwater, meron naman sa mga piyesa to create a win now team. Like, nandiyan naman si JB Casio, Baseramer, Ato Ular, and yung mga sinabi pa ni William kanina. So, definitely, kahit papano sa scoring, etong si Stephen Holt, talagang matutulungan talaga niya lalo sa opensa itong Blackwater Bossings. Defense, since konti lang yung data natin, hindi pa natin alam kung gaano siya kagaling defensively. But obviously, yung impact and yung experience na dala niya will help creating a winning impact to Blackwater Bossings. So yun, third pick. Sige, ikaw muna mag-third pick, William, para back to back ako. Oh, Alright. oh, Ah, third pick. Since naman, rain or shine, third and fourth year, diba, rain or shine. So, may ah. nabasa ako recently na article na si Coach Yeng is looking for size. Mhm. Diba? So, for me naman, ang third pick ko, sige, mamaya na yung fourth. Since, although rain or shine pa rin. Sige, sa third muna tayo. I'm going with Zave. Um, Mhm. 6'8" ba siya? Basta tall, stretch 4, which yun yung Six. sa mga favorites ni Coach Yeng. Then, Mhm. length. Also, fits the timeline din of Rain or Shine since puro bata. Although si Mhm. Zayd, ano siya ngayon, he's currently recovering from ACL 'di ba? Or basta recovering from an injury. So, although since may mga pieces pa yung Rain or Shine, especially the newly traded for na si Mac Bello.
So they have the luxury to wait for Mhm. Zave to recover ma- and adjust to the system of Coach Yang sa rain or shine. Mhm. Okay, sa akin naman third and I'll go with the fourth then after. So third pick ko, actually same tayo na nabasang article na yun nga, Coach Yeng daw, ang mindset niya here coming to the draft is finding a big man na kayang shoot from the outside. And I will go to Luis Villegas at number 3 dahil doon. Nung mock draft version 1.0 namin, si Ken Carino yung kinuha namin for the reason na parang we see Kenmer Carino as someone na parang kayang i-develop into a Almasan ni coaching. Pero etong si Luis Villegas, parang feeling ko, ngayon iniisip ko yun, parang hindi din nagkakalayo eh. Obviously, si Luis Villegas, hindi siya yung tipo ng athletic na kayang sumalpak ng ring. Pero although kaya niya, di ba? Ang tingin ko matutulong ni Luis Villegas is obviously yung yung height niya, yung getting rebounds, nakita na natin sa UE yun. And obviously, yung hinahanap ni coaching na shooting from beyond the arc. And at the same time, itong si Luis Villegas, para sa mga hindi nakakilala, kaya high din ako sa kanya as of the moment, is that he played for UE. Actually, sinasabi ko na rin before na bagay si Luis Villegas as number 4. Pero, knowing naman na itong attitude ni Luis Villegas, he played for center sa UE na kaya wala siyang wala siyang arte. Simple lang, he will do his best kahit siya yung makikipagpalitan ng mukha sa mga foreign athletes or he will, have hard time talaga defending and getting those rebounds against foreign student athletes ng UAAP. Talagang ginagawa niya yung with stride. And I guess bagay siya sa hinahanap ni coaching for the third pick. And then, okay, punta na tayo sa fourth pick ko naman. Fourth pick ko, wala pa rin magbabago sa mock draft 1.0 ko and that will be Ken Taufin. Uh, Feeling ko hindi na siya yung parang panggulat ng draft. I think yung performance niya in the draft combine alone prove himself to be kahit pa paano top 5 or even top 8 to top 5 prospect in this draft. Kaya nga nilagay ko agad siya sa number 4. So, basically, ano bang makukuha natin kay Ken Taufin? Obviously, the defense and then yung scoring. Actually, nung pinanood ko siya sa draft combine, nakita, he played for the team ng Northport nung draft combine. Tapos, he was a primary point of offense. Hindi siya yung parang create your own points kind of player. Pero when you set him up properly, kaya niyang talagang bumuhat ng opensa na for a team. And I think kailangan din ni Coach Yang yun. And then, siguro to add lang kay Ken Taufin. Gusto ko talaga na ma-mentor ni Gabe Norwood itong si Ken Taufin. I can see na ang daming matututunan ni Ken Taufin kay Gabe Norwood. Yun. Hmm. Okay, so for me naman sa fourth pick ko, I'm still going with Mark Carino. Yung third, Mm-hmm. sa initial mock draft, diba third siya? I mean, Mm-hmm. sabi ni Coach Yang na he's looking for size. Yan ang kulang nila na ganyang, ano eh, di ba center nila si Kuya Bo, in which, I mean, as great as he is right now, Bo is Bo. Pero alam naman natin na papunta na si Coach Bo sa twilight ng career niya eh. So at least doon, Mm-hmm. kahit papaano meron na silang meron ng successor ni Kuya Bo. And si Kemart, Mm-hmm. I mean, sige, kahit lately medyo parang hindi masyadong naging matunog yung name niya. We still can't forget and deny the fact na nakapaggilas yan under Coach Tab. Nagbilig siya although medyo short-lived yung bilig niya tsaka he didn't make that much noise in Japan pero the experience is still there. Kaya for me, Mm-hmm. I'm still kind of high on Carino. And also, siya na in yung din, di ba palaban din yan si Carino na which yun ang mga Oh. gusto ni Coach yan. So for me, Mm-hmm. since marami din namang bigs sa draft and rain or shine kulang yung sizes tapos may mga young wings and point guards and guards pa sila. So parang big talagang kailangang parang etong third and fourth nila.
maximize nila in going for size as Mm. Coach Yeng said in an interview. Mhm. Mhm. Just like yung ginawa ng Converge last year. So I guess pwede din mangyari yan na going Oh, back-to-back picks kasi with a Tamboho big man. Tarana, Mhm. yun. And actually, yun na. Actually, let's go to the number 5 pick, which is the Northport Batang Pier. Simulan ko na agad. I'll go with Kit Datu. Parang wala din nagbago dun sa aking backdrop. Reason, obviously, Northport is a big man. And then, from the talents available pa sa aking mock draft, Kit Dato, bagay talaga itong si Kit Dato sa Northport at the same time, versatile big two eh. And parang yun nga, yung sinasabi ko talaga parate, ang dami ng versatile players ng Northport. Kasama mo pa ng versatile big naman. So parang ang ganda nung lineup na mabubuo ng Northport if they went for Kit Dato at number 5. Yun lang. And wait lang, sorry, last to add lang. Kasi nga, big man heavy loaded drop to. So I guess, kunin mo na agad yung mga top big mans of this drop. And then, meron ka naman pick at number 11 na doon ka na kumuha ng fantastic kind of player. Di ba? So yun. Ah, ako naman, um, dito aanuhin ko na si Franyu. I mean, Mhm. to some medyo maaga na, pero for me, as of now, unahin na nila kunin na agad nila si Franyo kasi alam natin na nag-ano siya, dapat sobrang palaban ni Franyo, nag-finals MVP yan. Tapos, alam mo si Franyo, ano sobrang steady na pwede maging top point guard right away. So, maraming ano diyan, like especially sa ano, given the draft, baka maunahan na eh. So as early as now, secure na muna ni Coach Boni kasi kahit sabihin natin na big man ang kailangan nila, wag natin kalimutan na yung ano nila, yung franchise Mhm. yung franchise player nila which was Robert Bonic lumipad na sa Japan. So Mhm. they will aside from needing a big, kailangan na din nila mag maghanap ng franchise player nila which to me Franyo na nga talaga who can be parang he has a bit of that potential na maging franchise player for North, Mhm. especially na alaga siya ni Coach Boni. Mhm. So Ayun, actually, I can argue with number 5 pick with Franyo, although yun nga, para sa kanya maaga siya. Pero kung natatakot si Coach Bonnie na maagawan pa siya, di ba? Di go with North Franyo agad para sure ka na agad, di ba? So yun, 6 pick mo. Ikaw na, back to back mo muna. ang ano ko six pick six pick sa Phoenix, Mm. I'm going with Richie Rivero here. Kasi Mhm. diba, they lost Kurt Lohera and Encho Serrano, which alam naman rin solid na athletic wing. Di ba? So parang for me naman, the most athletic wing sa draft to me is Richie. Kaya parang Mm. so for me siya yung pwedeng maging kapalit ni ni na Kurt and Encho. And we should have, wag natin kakalimutan na kahit sabihin natin na, o sige, 1 year na siyang walang team, or like 1 year na siya hindi naglalaro sa big league, di ba? Or wag natin kakalimutan yung caliber ng isang Richie Rivero. I still put him in na high pick. Mhm. Sa akin, actually, same tayo, Phoenix Fuel Masters select Richie Rivero. They need flair in the offense. And getting Rivero, na yun yung idadagdag talaga niya, yung offense, and yung, parang let's say, kahit pa paano flair, offensive flair, yung medyo mas tataas yung level ng offense ng Phoenix Fuel Masters. Uh, Yun yung para sa akin, bagay talaga si Rivero sa Phoenix Fuel Masters. So, I will stay on my mock draft din na Richie Rivero pinili ko sa Phoenix. Kahit sa final version ko, Richie Rivero pa rin. So, yun. Mm. Okay, so same naman tayo. Ito, 7th pick, NLEX. Seven pick. Sige, unahin ko na. Seven pick ko. Dito na ako kay Christian David. So, a mystery of the draft. Christian David played for Butler University in the NCAA Division 1.
and will land here at the number 7 pick sa NLEX Road Warriors. Why? Because NLEX needs shooting and power needs a power forward na kayang mag-space ng floor, and that will be Christian David's role in NLEX as of the moment. And siguro ano lang, to be honest, hindi ko siya super kilala, pero yung kaibigan ko na tumututok sa kanya, sabi daw parang Kobe Paras to. So let's take that with a grain of salt pa rin. Parang Kobe Paras daw, pero yung mga highlights niya sa YouTube, medyo like corner shooter lang yung nakikita kong highlights sa kanya sa YouTube eh. So let's see kung anong mangyayari kay Christian David, pero Mr. Pick coming to the draft and landing at the number 7, I guess NLEX Road Warriors will take a risk to him. And then by the way, ano lang to, sabi din ng iba, top 3 pick tong si Christian David. Pero with the injuries that he had, para siyang kaya siya bumaba dito as low as number 7. Unang hula ko nga dito as low as number 12 pa eh. Pero feeling ko NLEX Road Warriors will take a risk on him. And at the same time, para tong Michael Porter Jr. ng draft na top 3 pick kung healthy, pero nga ah dahil sa health concerns, feeling ko kaya siya bababa dito sa ating draft. So yun. Alright. So for me naman sa index 7th pick, I'm going with the big man as well, which would be si Henry Galinato from UP. Mhm. Diba, matigas ang katawan, bruiser, which yun ang mga gusto ni Coach Frankie Lim. And then may din siya, he can be a solid tower duo with Mhm. GR. So for me, na rin, Mhm. parang magiging na si Henry Galinato. Tama naman kasi may mga rumors daw na parang soon kakailanganin ng ng NLEX ng big man. So siguro Although may Bill adding Adamus pa Galinato. sila. Oo, tama naman. Pero yun nga, baka kasi Pero mawalan stretch, daw alam ng ko big man. labas si Ben eh. Mm. So yun, tingnan natin. By the way, to add lang pala dun sa akin, Christian David, bakit feeling ko okay? Kasi kinuha nilang import for the first conference ng PBA is si Thomas Robinson. A big in the former NBA player na sa loob yung laro. So adding Christian David, mas magandang balance dun sa kanilang nakuwang import for the Governors Cup by una. Tama ba? So Commissioners, yun. Commissioners Cup. So yun. Punta na tayo sa number 8. Meralco Yung Ball, yan. Ikaw. Sige, unahin na kita. Meralco Bolts mo sino? James Kwekutey. James Kwekutey, elite scorer siya na pwede mong itabi kina Aaron Black and Chris Mhm. Newton. So parang tapos I mean a little bit of toxicity aside here na a little bit of toxicity here pala, hindi aside. Yeah, may toxicity dito. Which alam naman San Beda is under the MVP umbrella. Same same way sa Meralco. So parang kahit papaano yung MVP group na namamatanan nila si James Kwekotay sa Mhm. ring caliber niyan. And then yeah, in a stack lineup nung season 95, basta yung last season prior to the pandemic, 'di ba, na kahit sobrang stack ng San Beda nun, nag-ano pa siya, Mhm. nag what do you call this? Nag-mythical team pa siya. Kaya masasabi natin na James Kwekotay could be a solid piece to the Mhm. solid piece. Ako, actually, medyo hindi ako nag-agree na toxicity yung kukuha ka ng player na nasa umbrella ng mga collegiate teams. I guess ano lang yun, it's the connections. Oh, tsaka mas Obviously, kilala ka nila eh. hindi siya toxicity kasi Oo. kung ano yan, 'di ba, kukunin naman ng ibang player, hindi naman porket doon siya sa San Pedro siya sa MVP na agad siya lalapag sa PBA, 'di ba? Pwede man siya kunin ng Terrapirma, ng 1 to 7 pick, 'di ba? So, I don't think na toxicity yun. Pero let's go to the point na Meralco Bolts ko naman si Save Lucero. Dito na pupunta sa akin si Lucero.
Kaya siya bumaba sa draft na to because of his injury na although pagaling na naman siya, December siya na-injure sa UAAP. So, 1 year recovery. I think okay pa rin to take a risk for Meralco Bolts. And at the same time, for me, I think it's a bit of a scary young core if Lucero, Newsome, and Aaron Black, di ba, pag naging healthy sila and then nag-jive yung chemistry nila, medyo sneaky pick yung Lucerong yan for Meralco Bolts if available. So, yun. Okay, so Let's go to... 9 and Ayun. Mhm. sa ano naman, parehas 9 and 10, parehas sa Converge. So, for me naman, sa Converge ko, I'm going with Ken Toffin. At 3 and D, yun ang gusto ni Coach Aldin. And can fit well with the lineup ng Converge na rat-ratan, wing guys. Tapos for sure, nakalaban niya, napanood yan ni Coach Aldin, nasa scout yan kasi kalaban niya yun sa UAAP. So alam niya ang caliber ng isang Ken Toffin. Kaya fit siya sa Converge. Sige, 10 muna agad, tapos back to back ako para diretso yung Sige, unahin mo muna sa 9. O sige, 9 ko, Brent Paraiso. Let's go with someone na kilala agad ni Coach Aldin. And for some, baka mataas to kay Brent, pero tingin ko sakto lang naman yan. Kasi, if hindi palalagpasin ng Converge to, baka makuha ng iba itong si Paraiso. And at the same time, kailangan ng Converge ng wing or like a guard. So, si Paraiso kaya niya yan eh. Kaya niyang gawin, kaya niyang maglaro from 1 to 3. And I guess he could be a really nice fit to the Converge Fiber Xers. Coach Aldin pa, bata pa ni Coach Aldin yan. So, hindi natin madedeny na so fit siya and Coach Aldin wouldn't want to reunite with Brent. Going to your 10th pick na tayo. 10th pick. So, for 10 ko naman is, dito ko na ilalagay si Luis Villegas. Stretch big na, tsaka kulang sa 4 ang Converge, di ba? Since Ebonia pa lang yung kilala ko. Tapos they traded David Morel pa. So, dito ko na ilalagay si Luis Villegas na pwede maging kapalitan ni or pwede nga siya yung maging starting 4 nila tapos si Barkley yung off the bench. And to add to it, fit din siya sa mayhem system ni Coach Aldin, especially takbuhan, which alam naman natin kayang-kaya ni Luis Villegas yan. Kaya ni Luis Villegas. 2 taon na yun. Sabi ko kaya ni Luis Villegas yan. Ayan. Joke lang. So yun, actually surprisingly ang baba nung Luis Villegas mo sa akin ang taas. Pero yeah, yun yung yun yung kagandahan dito sa draft na to. Ang hirap i-project ng mga like the first round and even sa second round, sobrang sakit sa ulo kung saan mo ipi-place yan kasi lahat naman sobrang talented ng lahat ng mga draftees ngayon. Pero yeah, let's go to my 11. Ay, di ba pala ako nag-10? Sorry. 10th pick ko will be kay Mark Carino from San Beda. Tingin ko ito na yung best spot sa kanya eh. Kasi I watched his draft combine. Actually, kakampi niya si Ken Toffin nun sa draft combine tournament nila. Hindi siya super naramdaman. Siguro na nag-a-adjust pa siya or nagkaroon siguro siya ng jitters or I don't know. Pero he was not really as super impactful dun sa game na yon. And I think siguro yun yung lumalabas yung medyo pagka-raw ni kay Mark Carino heading to this draft. Siguro yun yung yun din yung resulta na nabangko siya ng 1 year sa B-League nun, di ba? So, kung dito niya kinuha yung time to improve, siguro mas mataas siya sa mock draft ko, to say at least. Pero he will be landing still with Converge, kaya ako nasabi na best fit to para sa kanya. Kasi Converge also kahit paano needs still a big man, a 4 or 5. Etong si K. Mark Carino could, space the floor. And by the way, trivia lang, para, alam ko hindi mo alam to, pero nung draft combine, K. Mark Carino, 7 feet pataas yung wingspan niya. So, 7 feet wingspan or 7
7 feet, 7'2" yung wingspan niya. So, nandun naglalaro yung wingspan niya. Probably a possible rim protector in the league. Pero syempre, medyo raw pa, so need pa i-develop. Buti na lang, nandito yung one of the best big man coaches sa Converge, which is si Danny Ildefonso, si Lakay. So talagang, actually para sa akin, maganda, bagay si Carino dito sa Converge. Especially, if ang tinitignan natin yung development niya, I guess magandang mapunta si Carino sa Converge. Yun. Not bad, not bad. Although yung ano lang is ang dami may 2 young bigs pa sila. Alam naman natin si Gio Ambot. Kahit medyo slow start siya sa rookie year niya, on tour, nag-breakout eh. So, tama naman. And parang hindi ko fit siya sa Converge. So, pero kasi isipin mo naman, madaming, parang may mga times na pwede pa rin magdagdag naman si conversion big man. Kailangan na 4, di ba? Si Ambot, pwede nila i-train as number 4. And then siguro si Kmar Carino will start his career on a backup big role. So, let's see. Pero yun, let's go with your number 11 pick for Northport. Ito na yung chance na kumuha ng big. So, magpa-Brandon Bates na ako. Diba? Malaki si Brandon. Although, hindi ganun ka-stellar yung stint niya sa Lasal. Pero, diba, nag-train na yan. For sure, nag-train naman yan elsewhere. Siya actually, according to Coach Mark Molina, sabi niya is, since nakikita niya yung laro ni Brandon Bates sa 3x3, played for, forgot ko anong team naglaro si Brandon Bates sa 3x3, basta yung kulay pulang jersey. Ano yata yun eh, JNT yata siya naglaro nun. For the second leg, siya yung pumalit kay Kit Dato dun sa JNT yata, if I'm not mistaken. Pero anyway, maganda daw yung na-improve ni Brandon Bates in terms of his speed. And syempre, sa 3x3, mas mahihinog yung individual skills mo. So I guess, having Brandon Bates as the number 11 pick for Northport is a good pick for them, to say the least. Yun ang kulang nila di ba? Nagiging center na nila si JM Calman, which hindi naman talaga ganun ang position. Yeah, for me, chance na nila na makapag-reload. And ako, siguro 11 pick ko, dito na papasok sa akin yung fantastic pick na sinasabi ko. Siyempre, si Mr. Fantastic, Fran Yu. Wala. Sinabi mo na rin naman kung bakit si Fran Yu yun. So, yun lang. Kailangan nila ng point guard and Coach Bonnie with the relationship he had with Fran. I guess, talagang dito niya nakukunin niya si Fran Yu. Or maybe, baka tumama si William na 5th pick. Pero anyway, kahit ano mangyari para sa amin, Fran Yu, we want him sa Northport. So yun. Let's go with the last pick of the first round. So, William, who's your pick for Terra Firma? Dito, ito naman yung Keith Dato pick ko. Si Keith Dato, din siya, towering big din siya na pwedeng, kaya with Keith Dato, pwede nang bumaba sa 4 si Isaac Go, in which alam naman natin na mas comfortable si Isaac Go pag nasa labas kaysa sa ilalim. Akin actually tama naman na towering si Kid Dato 6'7" yung height listed sa kanya. Although hindi siya sumama ng drop combine, so baka nga yun din yung rason sa'yo bakit bumaba siya as 12. Pero sa akin, ang 12 pick ko will be Henry Galinato, another player na hindi sumama ng drop combine. Pero ang tawag doon? For me kasi, sabi ni Coach Jonathan Cardell ng Terra Firma, they're looking for a big... Johnny Del? Ano sabi ko? Sorry, basta... Sorry. Basta yun, si Cardell, Coach Cardell. So, tawag doon, kailangan nila ng big. And hindi naman siguro super appropriate to get a big agad sa first pick mo. Yung sa 12 naman may makukuha ka parang big. That's why I pick Henry Galinato for Terra Firma. Someone na they will be really having will play a center role, and same idea sa'yo na bababa si Isaac Go sa number 4, which is a position that he could play.
So getting Galinato is a good pick for me. So yun, I think that wraps up our first round mock draft. And now we will go another realm, which is the second round of this year's draft. Ay, na bago pala tayo pumunta, may gusto ko pang parting speech sa first round natin or diretso na tayo second round. Diretso na tayo second round. Okay. So sa second round context lang ulit. This draft order is nakuha namin sa Wikipedia, which means please take it with a grain of salt. Baka mamaya meron kaming sinabi dito na draft order na mali pala in the real life. So please take it with a grain of salt. And at the same time, dito sa aking second round, my expectations for the second round mock draft ko is that swerte na ako pag tatlo yung tumama sa akin. So, Nahirapan din ako eh. Nahirapan din so ako. yun. So, I guess this will be a fun round pero full of mga extraordinary picks na syempre would spark really great conversation. So if you agree or disagree, you have the comment section. So let us have a healthy conversation. So yun, first pick will belong to Terra Firma sa ating second round. So unahin ko na. Brandon Bates, yung aking 13th pick ng draft, getting back-to-back big man for Terra Firma. Di ba nga, sabi ko nga kanina, na sinabi ng coach nila, kailangan nila ng big man. Bakit nga hindi kumuha ng back-to-back big man sa kanilang back-to-back picks? And Brandon Bates, nasabi na rin natin na he's a big na medyo hilaw pa, pero at the same time, yung mga stint niya sa 3x3, baka yun yung maging defining factor for him to be really selected high in this draft. Yun. Actually, yun din ang ko. Same justification but different player. When it comes to size, dito na ako mag-Clifford. Hopia ba? Dun, Okay. Pwede, another addition to the size and mas parang mas makakampante na si Isaac Go na maging stable na bababa ng 4. Para di ba alam naman natin, sabi nga ni Coach John Cardell na Isaac Go is a superstar in the making sa PBA. So for him to be a superstar, dito nang parang ano ba masabi na mas parang bigyan siya ng role na kung saan mas comfortable siya is which niya stretch big, more on focus na lang sa labas. Kaya adding Clifford Hopia would be a solid move na it could change things for the team, especially kay Isaac Boy, which yun nga yung gusto na nilang i-mold na maging superstar ng team. Okay, so I guess we'll go with the second pick. By the way, bago ko lang lumipat, si Hopia, para siyang Hashim Tabit. Ang laki niya nung drop combine, sobrang nakakalula tignan. So, kahit lang pag-uusapan, pwede nga siya to be selected in the second round for that matter. And let's go with the second pick of the second round, which belongs to Phoenix. Ako dito na sa akin papasok yung medyo na fall off sa aking mock draft na si James Coquetoy. Basically, getting the best available talent agad for Phoenix. And I guess, power picks agad yan eh. You get Coquetoy and Richie Rivero sa aking mock draft. Not bad for Phoenix. And at the same time, you get 2 picks na parang, hypothetically, parang mga first round picks din yan, di ba? Coquetoy and Richie Rivero. Good get agad sa kanila yun at the same time. I see James Coquetoy to be somehow could play the 3 if magkakaroon ng over position sa number 2 spot ng Phoenix. So, for me sa Phoenix ko, dito ko na ilalagay si Brent Paraiso. Super palaban, tapos pwede sa young Phoenix team. And then if ever man na makuha nga nila si Richie sa first round, reunite silang mag-best friends. Alam mo natin na kahit on the court maganda pinakita nila together nung sila. Parang di ata totoo yun kasi si Paraiso medyo bench pa siya nung pero like off court, maganda yung chemistry nila off court. May familiarity na nabibuild. May familiarity na agad. Someday. Yeah. By the way, to add lang,
kay Paraiso. Hindi ko kasi siya nasabi kanina. Pero trivia na lang kay Paraiso. Grabe pala yan in his collegiate years. 5 years na naglaro siya, 2 years in the 3 years in the Hence, UAAP, UAP, and 2 years sa NCAA. Lahat finals. Oo. So, yun, ganun katindi yun. So, Winning just to give, pedigree agad. yeah, winning pedigree, and just to give a konting justification lang bakit ang taas ni Paraiso sa akin sa draft na to, and bakit kinuha din ni William sa Phoenix itong si Brent Paraiso on his mock draft. So yun, Yeah. let's go with the number 15 pick. The second round, third pick belongs to Rain or Shine Elasto Painters. And sa akin, dito napapasok si Cade Flores, a 6'4" big from Arellano University. And check this, a Rookie of the Year and a Defensive Player of the Year on the same season 97 season 98 ng NCAA. Ano na parang coaching. Feeling ko pag kinuha nila yan, parang kahit 3 picks pa lang nakukuha nila sa draft na to, sobrang panalo na ng Rain or Shine. Getting a big na kaya ulit tumira ng tres, and at the same time 6'4" siya, so baka feeling ko naman kaya niya mag-switch into the power forward position for Rain or Shine. And I guess will the Defensive Player of the Year, so yung kayang dumepensa, and titingnan natin kung he will be really a good steal for coaching on this on this 15th pick. Okay, so saan na tayo? Sa 15th na tayo, di ba? Rain or Shine. Yes. Dito ko na ilalagay si BJ Andrade. PLD, tapos yun ang di ba, since they traded Mike Nieto for on pick, so pwede natin pasok si BJ Andrade. Tapos alam naman natin na kung ganun din, same ng trivia same ng trivia mo kay Brent, no? Si BJ sa 5 playing years niya sa Ateneo, lahat yun finals, although isa lang yung hindi nag-champion. Pero hindi sila na JD kagulangan nun. 'Di ba? Lahat ng playing years ni BJ Andrade nakapag-champion siya. So the winning pedigree is there na that would fit well in Coach Yeng's winning tradition, winning culture, and also familiarity. Obviously, daming Atenista dun. Pinsan niya pa nandun sa Rain or Shine. Tama, si Sean Ildefonso. So baka merong mga andyan, family matters na kaya nga maging factor sa familiarity with it. Familiarity. So let's see, although BJ Andrade wasn't able to attend the draft combine festivities dahil sa kanyang injury, might be a factor might be a factor on the draft day itself, pero let's see, Rain or Shine getting him could be also parang din yun pwede namang kunin ng Rain or Shine. So let's proceed to the 16th pick, and we will go back to the Phoenix Fuel Masters. And dito, sino yung pick na yun para sa'yo? Medyo rich to for me. So I'm going with si Cuellar, JC Cuellar. I think it's kinda surprise pick siya. Pero for me kasi steady. I mean, as great of a player as great of a point guard naman si RR Garcia and si RJ Haswell. Alam natin na na sila, parang what do you call this ba? Medyo pa-twilight na sila. Kaya adding JC Cuellar na young and steady point guard. Kahit si Cuellar, hindi siya yung magiging franchise player. Pero pwede siya maging parang I could project a long career for him sa PBA. Given na yung place niya parang medyo may pagka-timeless na steady. Could pass as a perfect role player na pag binigay mo sa kanya yung role na he can adapt to it and thrive in that role. Yeah, yun yung justification ko for JC Cuellar. Sa akin actually, good thing na sinabi mo yun. Pero I will be picking here in Phoenix Fuel Masters will be
a point guard din, pero a different one. I feel di ko sure kung paano basahin yung first name niya. Is it Sheen or Shian Jackson? A 6'1" guard that initially committed to Ateneo pero decommits and enters the draft instead. Isa to sa mga halimaw athleticism niya nung draft combine. So sabi nga niya para daw smaller Jamie Malonzo. So I think the hype coming to this coming from this kid is already bonkers into this draft. So getting him at the number 16 pick would be somehow parang best available talent pick for Phoenix. And kahit nasabihin natin puno yung backcourt nila, when you have best available talent na ganyan naman yung kayang ipakita, bakit nga ba hindi mo kukunin for Phoenix Super LPG Fuel Masters? So let's proceed to another team na may back-to-back picks. And that will be NLEX Road Warriors. Yeah, NLEX Road Warriors. The 17 and 18 pick. Ikaw, William, who will be your sige, back-to-back na sa'yo, then back-to-back din yung akin. So 17-18 pa sino? Ako, Rafi Verano. Alam natin na yung caliber ni Rafi Verano na who could be solid backup for DGR. And then si ano naman sa NLEX naman, sa next pick naman nila would be Nico Paranada. I'm not sure if magiging surprise pick siya. Pero for me kasi, napanood naman natin sa UE, di ba sobrang ganda ng nilaro nilang magkapatid. Yeah, parang may pagka-spark plug din siya. Especially na kunyari, gusto mo na magpahinga ni Kevin Alas or ni Don Trollano. Ipasok mo si Nico Paranada, he can provide that spark plug na parang habang nagpapahinga ng slide si Kevin or si Don. Tapos siya yung pinalit. Di ba? May how do you say it? Parang may magiging may solid production na mangyayari na parang they can rest comfortably na knowing na someone can take the reign from them for at least kahit saglit lang. Actually, turn ako dito. May isang pick ako dito na turn sa NLEX. Pero we'll go with the 17th pick. Ang kukunin ng NLEX dito, ang pakiramdam ko, is yung draft combine MVP na si Archie Concepcion from Arellano University that is currently playing ngayon sa MPBL with Pampanga Lantern. So, ako for me, lang to. Draft combine MVP. So bakit nga ba hindi mo kukunin at the same time ng draft combine? Ang team na nilalaruan yung tournament nun is NLEX, which is coach nila doon si Coach Eman Monfort. So kahit pa paano nakikita na ni Coach Eman Monfort yung laruan ni Archie Concepcion and then maybe he could vouch for him and justify him sa NLEX management to get Archie Concepcion on their 17th pick. Siguro dahil nga dun sa kanyang performance sa draft combine, umaangat na siya sa ating draft boards, and at the same time, he is now projected to be the steal of the draft. Kaya I guess NLEX will get him at number 17. And then sa number 18, actually dito ako torn. Kasi I want Zach Wang to be picked at number 18, one of the prospects talaga na paborito ko, Zach Wang. And kung isipin mo si Zach Wang, para siyang Sean Anthony kind of player na talagang hustle, will get the boards, mangungulit. Bagay sa NLEX with also, syempre, under the mentorship of Sean Anthony. Di ba nandyan siya? Mga pala, akala ko. Okay. So yun, pero iibahin ko. Actually, binanggit ko lang si Zach Wang kasi nga sa mga paborito kong prospects yan. Pero I guess on the 18th pick, si Warren Bonifacio from Mapua yung kukunin ko sa kanila. For the reason na baka kailanganin nila ng other big man in the future. And tong si Warren Bonifacio, a mythical team nung draft combine. And then nung napanood ko yung isang game niya sa draft combine. Grabe siya nung isang second quarter.
puro elbow jumper after elbow jumper after elbow jumper yung mga ginagawa niya. Kind of shades of Jervy Cruz. So let's see kung kung mahihigitan niya or mapapantayan niya yung draft comp na yun. And at the same time, he will play the NCAA. So hindi pa siya magiging rookie agad, pero mahihinog pa lalo siya sa NCAA action before he could play maybe around December or November. Actually December sa PBA. So I guess a great pick din for a great draft stash for NLEX on that matter. And then let's go to the another back-to-back picks of the second round. Converge Fiber Excerpts 19, picking number 19 and number 20 sa ating draft. O sige, ikaw. Si mauna, ikaw ako. Yeah, ako na. So, 1924 Converge, the Jolo Mendoza and Sherwin Concepcion. Si Jolo Mendoza hindi naman nakakalimutan ng Converge kung ano yung pinakita niya ng PBA on tour. Diba? So, tapos, di ba, ang ganda daw, balita ko hindi ako nakanood ng combine. So, sa mga nababasa ko lang to na, ang ganda daw ng pinakita niya dun. Combine. Parang ako nagsabi sa'yo nun Hindi, may nabasa din ako. Sige. They never forget what he did nung on tour. And di ba, nung after nung breakout game niya sa on tour, nagkaroon ng article or like ng usap-usapan kung PBA ready na ba si Jolo Mendoza. So baka ito na yung chance niya na mag-converge. Tapos, point guard din yun ang kulang sila na hindi naman kulang since may Stockton and Melesio pa sila. Pero, yung top point guard nila which was Mav Ahan Misi, di ba? As of now, wala pang kontrata and baka nga parang malabo na yung chances na magstay siya sa Converge. So, I mean, yun ang justification dun. And then for Sherwin naman, Coach Aldin prodigy yan Diba na, kaya he made waves under Coach yung season 82 sa UST. And di ba na pandemic lang tapos di ba umalit siya sa nung nagpalit ng coach, di ba? Siya naman yung parang naging breakout team niya kasi team niya na yun naging team niya na yung UST Growling Tigers. And although the wins weren't there, pero he didn't disappoint individually. And also, kaya di ba may kasabihan pa nga na there is sure win in Sherwin. Yeah, yun ang justification na parang now that mag-reunite siya with Coach Aldin na parang may unfinished business pa sila. Okay. I guess since back-to-back picks na to, unahin ko na agad yung sinabi mo si Sherwin Concepcion for Converge. 19 o 20, kahit ano man yan, I guess isa dyan Sherwin Concepcion for Converge. Kailangan nila ng 4, although Sherwin Concepcion may be undersized at the 4 position, pero napagana ni Coach Aldin yun sa UAAP. Baka, tignan natin, baka may magic ulit siya, mapagana niya din si Concepcion at 4 sa PBA. And then, parang very sure hit 3-point shooter. A veteran, parang pwede maging good veteran din in the future for Converge. And yun, Sherwin Concepcion. And then on my 20th pick, I'll go with the point guard pero unknown name. And that's Taylor Miller, a Phil-Am guard. Phil-Am guard na biglang sumupresa na lang. Hello, bakit? Timeout. Nakalimutan ko sabihin sa disclaimer, timeout lang. To add pala sa disclaimer ko, sorry if wala ako masyadong Phil-Ams na nalagay. Hindi naman there's no racism involved, pero hindi lang talaga ako masyadong familiar sa laro nila. Kaya parang hindi ko alam how will they fare with like in the Philippines with Filipino players. Okay. Actually wala din tong si Taylor Miller nung draft combine. So actually as of recording this, wala pa kasing super official list na like the official eligible list ng draft applicants. The only
thing we have as of the moment is the 128 draft applicants sa pinost ng PBA. So si Taylor Miller, hindi ko sure kung kung dadating siya on time. Pero dun sa mga highlights kasi sa kanya, highlights na nakita ko sa kanya, he looks to be like a Chris Banquero kind of player, a 6'2", fill-arm guard na maayos yung finishing ability, slasher, and at the same time has a great 3-point jumper. So, bakit nga ba hindi kunin ng Converge to para makapag-add pa dun sa kailangan nila, which is the guard position. Point guard to be exact. And then let's go with the next pick, the 21st pick. Unahin ko na yung sarili ko, Blackwater Elite picks. Rafi Verano, para sa akin dito. A shooter na 6'3". Could be parang twinner nga siya sa PBA. Kasi nga, parang laruan niya 4. Pero the height na sa kanya is... Pang-tres. Height niya is pang-tres. So, walang problema sa Blackwater yan. Napagana nga nila si Ato Ular nung nakaraang draft. So, baka this year with Rafi Verano, may magic na naman yung Blackwater bossings at mapagana din si Rafi Verano on the number 3 naman. Which, in fact, to add lang, before ka magsalita is that, nung draft combine, ang ganda din nung pinapakitang laro ni Rafi Verano niya. Oh, and Rafi Verano is a Coach Tab prodigy din. So, I mean, naman natin 'di ba si Coach Tab na ang daming players na prior to playing under Coach Tab, iba yung laruan nila tapos successfully na-convert ni Coach Tab yung mga players na yun. So, for me naman, knowing na yun ang mindset na na-instill niya kay Rafi, 'di ba? So, parang masasabi natin na adjusting to new roles wouldn't be a problem for Rafi. Okay. So for me naman sa Blackwater, dito ako siguro si Enoch Valdez, prototypical forward na alam na can complement sina Ato Ular and tapos di ba wala masyado, parang wala atang sino nga ba tres ng bukod kay Gab Banal. Blackwater. Oh, siya. Ayun, si Swerte, pwede mag-tres. Ayun din, may tapos si Troy Rosario din. So, yeah, pwede maging parang off the bench na not necessarily a spark plug, pero a key contributor na bulok off the bench. Enoch Valdez. And we go to the 22nd pick ng draft, the 10th pick ng second round, and Terrapirma ang may hawak niyan. Ako dito, I'll go with the NCAA Finals MVP. Parehas tayo doon. Parehas tayo doon? Actually, hindi ko na alam bakit eh. Yes, so, hindi kami nag-usap ng namin. So, tinatago ko yung pick ko sa kanya at ayoko din malaman yung pick niya para like ma-surprise. Para maiwasan yung yung kopya pick. Kasi baka mangyari dun pag nagpakita agad kami ng mga draft picks namin. Domination pinili namin sa mock draft. Kasi nga ayoko malaman. So, hindi ko tinignan masyado. So, makikita nyo din yung different opinions ng tao in terms of this mock draft. Kasi sobrang iba-iba yung opinions eh. So, if you have like agree dun sa mga pinili namin or disagree, let us know in the comment section, and obviously we want a healthy conversation about this draft conversation. So yun, terapirma ko King Caralipio, NCAA Finals MVP. Wala na tayong sasabihin doon. Siguro slid down lang dun sa draft kasi I heard from a podcast na parang hindi daw masyado kilala to si King Caralipio headed to the draft. So baka dun yung tumataas yung kilay ko. So baka yun yung reason kung bakit siya bababa din sa draft na to. Pero kilala naman ng Terra Firma yan since yung head coach. So yun. They're friends. Ayun, tama din. Yun nga, Terra Firma has an history of getting Letran boys. So pwedeng kunin nga dito yung King Caralipio. Yeah, King Caralipio. So okay, so Hinebra naman. Actually, hindi. Ikaw, hindi mo. Hindi ka naman for King Caralipio. And din,
alam, may winning caliber yan. Syempre, multi-time champion na kahit siguro Mm. playing wise, hindi niya ma-alter yung franchise ng Terra Firma. Pero given the winning mentality na meron siya, baka pwede maging ano yun, parang dun maging building foundation, makatulong sa building foundation ng Terra Firma. Mhm. Okay, so 23 belongs first time natin makikita sa draft. Barangay Ginebra, San Miguel. Ikaw, sino pick mo dito? Tommy Olivario. Or pwede maging ano na point guard. Di ba? Sa Mm. point guard si Tommy, tapos under the mentorship of Kuya L.A. Tenorio, di ba, na Mhm. alam naman natin naging assistant coach niya sa Letran. So, di ba slowly nagpo-progress si Tommy Olivario. So parang he can be that kind of next LA Tenorio. I mean, hindi yung level ng galing. Maybe the play style, the way he can stabilize a team's offense. Mhm. For me, fit na kunin nila si Tommy. Mm. Akin for Barangay Ginebra, San Miguel, I guess since sabi ko dun sa best fit series natin na baka pumunta sila sa 3x3 players nila, familiarity. Pero Hmm. yung Barangay Ginebra, they also have the strategy of getting the best available talent sa draft. Kaya nga nung mga nakaraan, sobrang sumasabog yung ulo ng mga tao kasi, uy, nakuha nila si Balanza, nakuha nila si Kent Salado, si Arvin Tolentino, Yung which mga is yung mga steals. mga mga best available talent kung kailan sila nagda-draft noon. Yun yung naging tema eh. So, ganun din yung gagawin ko sa mock draft ko. At yung best available talent for me at this time for them na mahirap i-pass is somewhat kind of a need for them temporarily. And that's the point guard position. I'll give Barangay Ginebra San Miguel Jolo Mendoza. So, yun nga, for me kasi naalala ko pa na sabi ni Coach Team na gusto niya makuha dati si Huami Chongson. Tingin ko si Jolo Mendoza medyo kayang on the PBA rank pwede niyang take that Huami Chongson route eh. And Mga parang I guess freestyle na may style din eh. And then correct me if I'm wrong pero di ba si Huami nung high school ba parang of two guard pa siya naglalaro noon, naging point guard na lang siya nung college. mm, mm, mm. Somehow parang Jolo Mendoza din. So let's see. Yeah. So yun, Barangay Ginebra picks Jolo Mendoza and yun nga, shooting lang to add lang din. Yun. Yun So, din, wala na sila masyadong shooter mm, aside from parang madaming chine-check kasi dun sa box na hinahanap ng Ginebra for Jolo Mendoza. Kaya parang hirap i-pass itong si Jolo Mendoza when available for Barangay Ginebra. So yun. and last but definitely not the least, rain or shine. So ako na muna. Mag-aano na O ako. sige. Dito ko ilalagay ang isa sa mga idol ng bayan, si Kit Jimenez. 'Di ba? Wala silang pure point guard eh. Karakot and assist yo. Kahit magaling sila na point guard, more on convert sila eh. So adding Kit Jimenez na at least kahit pa paano meron silang pure point guard na magiging adjust na pwedeng maging parang magsa-start ng play ganun. Mhm. Ako, for me, actually, ayoko din nagkakapareho tayo ng pick. Pero, ito yung mga pagkakataong pareho tayo. I'll select for the last pick of the second round, Kit Jimenez for rain or shine for the reason na they need a point guard in the same time. Si Kit Jimenez, to be honest, nasa 15 pick ko yan sa rain or shine din nung nakaraan. Pero parang ang hirap i-pass nung Cade Flores pag na-open kay rain or shine na 15 pick. And then si Jimenez baka open pa sa 24 pick. Kunin ng rain or shine yan, badly needed point guard. And at the same time, maganda din yung pinakita offensively nung draft combine. That's why a good pick for rain or shine. And by the way, just to add lang, to si Kitty Menes, si T-Rex, ito yung magiging misteryo ng second round pababa ng draft na to. Someone na hindi natin alam kung saan malalapag. Pero we will be having him at the last pick ng aming mock draft na 24th pick. So, I think that would be all ng aming 24 picks ng aming final version ng mock draft. And actually, we're hoping to see
these players be drafted. And syempre, somehow, gusto din namin tama yung mga pinili namin mga picks. Tama yung mga placing namin sa mock draft na to. And I think this is the end of our episode. Pero before we end, I'll be having honorable mentions lang ng mga prospects na I really wanted to see sa draft night, sa draft day itself. Syempre, sila, like yung mga other players or yung mga twinners, kumbaga, ng MPB, na possible twinners sa PBA, sila Richard Belches, sila Jmar Gimpay ng MPBL, yung mga super athletic and mga magagaling din ng mga players. I'm hoping na ma-pick sila. And syempre si Jan Amores, saka si JC Culliar, yan, mga gusto ko ma-pick. Siguro sa third round. Yan, so I'm really hoping na ma-pick sila, and obviously the steal of my draft dun sa aming last episode na si Rin William Bing, yan, makuha ka din sana, idol. I hope for the other players na talagang ma-draft in the third and the fourth round. Really talented draft class ahead, and uh, let's see kung ano mangyayari sa mismong draft day. That would be all for me. Ikaw, William. So far, ayun din naman, hindi ako super familiar sa mga ibang rookies. So, hindi ako masyado makapag in-depth analysis. But, yan, super loaded nga ng lineup, ng draft class na to. So, super exciting to. Mapatama man lahat ng mock drafts or predictions natin or hindi. Either way, the surprises that it would give us this Sunday would be na parang ma-appreciate natin lalo yung beauty of the game. Mm. Mm. So yeah, this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.